sabihin ng Panginoon sa mga awit na ating pong nabigay sa ating Diyos. Tayo po'y dumako sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain ay yun po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay magsipaganda ang ating mga Biblia, kung meron po tayo mga Bible, ay sama-sama po natin gamitin ito upang maunawaan po natin at mabasa ang salita ng Panginoon at nais niya pong ipahatid sa oras na ito. Bago po tayo magpasimula, ay gusto ko pong malaman natin na hindi pa po kayo aware, meron pong 600 na Israelita ang namatay po kamakailan lang dahil po sa pagsabog doon sa Gaza. At ito po ay isang teritoryo ng Israelita doon po sa Israel. At ito po ay isang nakakalungkot na balita. Para sa ating mga Kristiyano, isa po itong nakakalungkot na balita dahil po alam po natin na ang Israel ay pinili na bansa ng Diyos. At sa lahat ng nangyayari sa mundo, sa lahat ng nangyayari sa Israel, ay nakikita po natin na unti-unti natutupad ang mga propesiya na nakalagay sa Biblia. Kaya huwag po tayong magbulag-bulagan, huwag tayong magbalawala ng mga nangyayari sa mundo, lalo na sa Israel. Dahil ito po ay inalin tulad ng Panginoon sa puno ng igos. Ang sabi nga ni Amir Karpati, ang mahalaga doon hindi yung puno ng igos. Ang mahalaga doon yung tumitingin doon sa puno ng igos. Kung ano na ba yung sign ng puno ng igos. It's not about the tree of the fig tree. It's about the ones that are looking into the tree. Doon sa puno, at the tree. Kaya tayo na tumitingin sa mga nangyayari sa Israel ngayon, dapat hindi po tayo nagwawalang bahala. Kundi, ito po ay nagiging dahilan upang tayo po lalo magtiwala sa Panginoon, lalo po tayong mag-watch, maging handa sa mga bawat oras, bawat araw na darating. At katulad nga po ng sinasabi ng Biblia, pakibasahin nga po natin yung Psalms chapter 36, verse 1 hanggang 4. Ang pagsuway ay nagsasalita ng malalim sa puso ng masama, walang pagkatakot sa Diyos sa kanyang mga mata. Sapagkat pinupuri niya ang sarili sa sarili niyang mga mata, na hindi matatagpuan at kasusuklaman ang kasamaan niya. Yeah. So 1 to 4 lang. Ang mga salita ng kanyang bibig ay kasamaan at pandaraya, sa pagkilos na may katalinuhan at sa paggawa ng mabuti ay hihinto na siya. Siya ay nagbabalak ng kasamaan habang nasa kanyang higaan. Inilalagay niya ang sarili sa hindi mabuting daan. Ang kasamaan ay hindi niya pinakaiiwasan. Natutupad po ito sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Alam niyo po, ang isang tao, ang isang bansa na walang Diyos, ay nagpapakita na wala siyang kinakatakutan sa lahat. Ang sabi rito sa verse 1, binasa ni Brother Sir kanina, ang pagsalansang ng masama ay nagsasabi sa loob ng aking puso, walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Ang taong walang Diyos, walang takot yan eh. Kahit anong gawin yan, wala siyang kinakatakutan. Ano sabi pa rito? Sapagkat siya'y nangihibo ng kanyang sariling mga mata at ang kanyang kasamaan na hindi
masusumpungan at pagtataniman. Ayan. At ang mga salita ng kanyang bibig ay kasamaan at karayaan ganyan. Kaya ang isang tao, pag walang Diyos, may tendency na gumawa ng masama. Ayan yung sinasabi kong pagsabog kanina sa Gaza. 600 Israelita ang namatay. At itong mga gumawa nito ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kasi kung kumikilala sila sa Diyos, alam nila na ang pagpatay ng kapwa ay bawal ng Diyos. Pero hindi sila kumikilala sa Diyos, kaya napakadali nilang bumawi ng buhay ng isang tao. Dito sa Amerika, sabi nila marami daw Kristiyano dito sa Amerika. Pero alam niyo po, nitong taon lamang, humigit kumulang na lagpas ng 500 na kaso ng shooting dito sa US. Ngayong taon lang na ito. 500, almost 500, more or less 500 cases of shooting dito na sa US. Ganon na kasama ang mundo ngayon. Pasama na ng pasama mga kapatid. Kaya, ang gusto po natin i-point dito ay paano tayo makakaiwas doon sa mga bagay na. Paano tayo makakahanda sa mga pangyayaring katulad nito. Ang mga ateista po sa panahon natin ngayon, dumarami po sila. Hindi lang yung mga ateista, yung mga agnostics, dumadami rin po sila. Alam niyo po yung pagkakaiba ng atheist sa agnostics? Sa Gnosticism? Ang ateista po, hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Wala silang Diyos, hindi sila naniniwala na may Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ganon yung mga ateista. Naniniwala sila kay Charles Darwin na tayo daw nagmula sa apes. Ang mga agnostics naman, o yung Gnosticism, yan po yung mga tao na hindi sila sure kung may Diyos. Sa madaling sabi, alam nila may Diyos, pero hindi sila sure. Hindi nila 100% pinaniniwala. At ito nga po, sa screen natin, nakikita nyo dyan yung mga bansa na sa panahon natin ngayon, napakaraming ateista. Nangunguna po na dyan ang China. At ikalawa, makikita nyo mga bansa sa Europe, yung Germany, Italy, yung sa Russia. Ito yung mga tao, ito yung mga bansa na hindi naniniwala sa Diyos. At kung meron bang silang pinaniniwala ang Diyos, hindi ito yung Diyos na Biblia na sinasamba po natin. Kaya, makikita natin dito, kumbaga sa tao, pag inassess mo yung health ng tao, makikita mo kung malala na yung sakit, diba tama mo? Ito mga ganitong indication, makikita natin ng palala yung mundo. Kumbaga sa tao, palala yung sakit niya. Wala nang lunas. Kaya tayong mga nag-aantay sa pangako ng Panginoon, kailangan nating magsikapit sa Kanya. Kailangan nating patuloy na lumapit sa Diyos. Kaya natin itong ginagawa, itong mga ganitong gawain, upang tayo po ay palaging paalalahanan ng Panginoon at lagi tayong magsitibay sa pananampalataya sa kabila ng mga ganitong nangyayari sa mundo. Paano kung dumating yung isang araw na ito naman yung Amerika ang i-terrorize na mga hindi sumasamba sa Diyos? Paano kung ito naman yung i-terrorize ng mga tao na walang Panginoon sa buhay nila? At tayo magiging biktima noon. Handa ba kaya tayo sa araw ngayon? Magiging handa ba yung pananampalataya natin? Kahit sabihin nilang talikuran natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Handa ba natin ibigay ang buhay natin to prove na
Si Kristo ang ating tagapagligtas. O baka pag tinutukan na tayo ng baril, sabi natin, ay, hindi ako Kristiyano. O baka pag nasa bingit na tayo ng kamatayan, sasabihin natin, ay, hindi ako Kristiyano. Isa akong ateista. Isa akong agnostic. Hindi ako naniniwala kay Kristo. Mga kapatid, sa hapon po na ito, ang ating pag-uusapan ay may pamagat po na fearing God by finding wisdom. Alam niyo po kasi, ang pagkatakot sa Panginoon, hindi yan natural na dumarating sa buhay natin. Hindi yan katulad ng pagkatakot sa multo. Diba? Ang tao natatakot sa multo, natural. Pag may nararamdaman kang malamig-lamig sa likod, malamig-lamig sa batok mo, natatakot ka na agad, ay may multo. Sabi mo, diba? Pag medyo madilim ang lugar, at di mo kabisado, at nag-iisa ka lang, natural, natatakot ka. Tama po, Sister Betty. Pero, iba ito sa pagkatakot sa Panginoon. Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi po isang bagay na dumarating na lang bigla sa atin. Kasi ayon sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay kailangang matutunan at natututunan. Kailangang hanapin at kailangan ipursu. Kailangan hanapin mo talaga. Yun yung sinasabi ng Biblia. Basahin natin ang mga aklat sa Kawikaan. Magsimula tayo sa 2, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 12. Tapos yung isa sa Kawikaan 1:7. Actually, basahin na muna natin yung 1:7. Ang sasabi rito. Takot sa Panginoon ang kasimula ng kaalaman. Ang karunungan at tuloy ay hinahanap ng buhay. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Kaya pag tayo isang fool, isa tayong mangmang, hindi tayo matatakot sa Diyos. Kasi ayaw natin ng wisdom, ayaw natin ng instruction. The only time that you will find yourself fearing God is if you know or if you find the wisdom of God. Naintindihan po natin yung sinabi. O baka English. Ang isang pagkakataon sa buhay natin, ang natatanging pagkakataon sa buhay ng tao na matakot sa Diyos ay kung makita niya at maalaman niya ang karunungan ng Diyos. Yun lang. Doon lang magsisimula yun. Hindi yun magsisimula kung kani-kanino o kung sino magbigay sa iyo. Hindi. Ang Diyos ang magbibigay sa atin. Kasi siya rin ang nagsabi nun eh. Basahin natin yung kalawang kapitulo. Ayan, sa verse 1 hanggang 6 muna. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo. At ang aking mga utos, ingatan at sundin mo. Ang pakinig mo ibali sa wastong karunungan. At ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Ang unawa ay pilitin mong makita at matutungan. Kung ito ay parang pilak na iyong nahanapin at tulad ng ginto na iyong himinahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakalob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa ay bumubukal. Ayan, so nakita niyo doon, yung sinabi doon, sa verse 6. Sabi doon, for the Lord gives. Sino daw nagbibigay? Ang Lord, diba? For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Ano daw yung dapat gawin according to Solomon? Ano daw yung dapat gawin to understand the fear of the Lord? Ang sabi niya, if you receive my words
treasure my commands within you. Apply into your heart and lift up your voice for understanding. Ang sabi nito. Ang paghahanap sa karunungan at sa kaalaman ng Diyos, hindi po ito basta-basta. Kasi tingnan niyo po rito kung paano pinicture kung paano kinumpare ni Solomon ang paghahanap ng karunungan. Ang sabi niya, if you seek her, kasi yung wisdom, parang feminine yan parang babae yan. Kaya ang Greek word ng wisdom, sophos, kaya pag Sophia ang pangalan ng anak mo, ibig sabihin, may kaugnayan sa wisdom. Kaya pag sinabing philosophy, philo at saka sophos, ibig sabihin, lover of wisdom. Yan ibig sabihin ng philosophy. Kasi philo, ibig sabihin love. Sophos means wisdom. So, lover of wisdom. Pag sinabing philosophy. Yan. Ngayon, ito daw, ang sabi niya sa verse 4, if you seek her, kaya her, hindi him. Kasi, nagre-represent to ng feminist, yung wisdom. Feminist, ano matawag doon? Status, or meron doon tawag sa Greek yung mga, may masculine at saka feminine. Itong her, kaya ginamit dyan kasi parang babae yung gusto. Ang sabi nito, if you seek her as silver naman, and search for her as for hidden treasure. Kaya kinumpara ni Solomon, ang paghahanap pala ng wisdom, parang naghahanap tayo ng hidden treasure. Bakit? Kasi mahirap siya hanapin. Meron bang naghahanap ngayon na hidden treasure tapos nagumay lang ng konti dyan, ganun-ganun lang sa gilid, nakakita na lang dito. Wala naman po, di ba? Kaya kung paano ang isang naguhukay ng ginto, ang sabi niya doon, at naghahanap ng silver, ganun din ang paghahanap sa wisdom ng Panginoon. Ganun din ang paghahanap sa karunungan ng Panginoon. Tuloy natin sa verse 7 hanggang verse 12. Iba naman magbasa. Doon pa rin sa chapter 2. Pero verse 7 hanggang verse 12 naman. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng galing na karunungan. Siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. Upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang balag. Kung magkagayoy, mauunawaan mo ang katwiran, ang katarungan at ang katapatan ng bawat matutulungan. Sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at nagiging kaaya-ayon sa iyong kaluluwa ang kaalaman. Ang mabuting pagpapasya ang magbabantay sa iyo, ang pagkaunawa ang iyong pag-iingat sa iyo. Ayan. Okay. Ililigtas ka nito sa daan ng kasamaan mula sa mga taong nagsasalita ng makasamang bagay. Ayun. Ang ganda ng salin. Ang ganda ng pagkabasa ni Mama. Ang sabi rito, sa verse 10, when wisdom enters your heart and knowledge is pleasant to your soul. Alam niyo po, pag tayo nakahanap ng wisdom, pumapasok po ito sa puso ng tao. Bakit kaya sa puso? Bakit hindi sa isip? Kasi yung puso nagpilisto ng kaalaman. Okay? Pumapasok ko lang sa isip. Pumapasok na sa isip. Okay? Ano pa? Bakit kaya sa puso? Bakit hindi sa isip? Dahil yung nakakaramdam ng pagmamahal. Okay? Pwede? Tama. Naalala niyo yung verse kung sinasabi, above all else, guard your heart, for it is of the, for the life comes from it. Sabi niya. Ang buhay ay nagmumula sa puso. It is a fountain of life. Pag nawala ng tipok na naman ang puso, wala. So, mahalaga po na ang puso natin
ay magkaroon ng wisdom. Kasi akala ng mga tao pag wisdom, yung utak agad. Ang wisdom po na nanggagaling sa Panginoon ay pumapasok sa puso ng tao. Kasi pag hindi pumasok sa puso yan, at sa utak lang yan, nagiging, nagiging temporary lang yan. Nagiging pansamantala. Pero pag ang wisdom pumasok sa puso, doon nagkakaroon ng permanenteng tirahan yung wisdom. Kasi pag ang wisdom hindi pumasok sa puso, nandyan yung pagkakataon na pwede tayong magkaroon ng kasalanan. Diba? Kaya nga sabi ni Kristo, sabi ni Jesus Christ, ang bawat kasalanan, ang bawat masamang pag-iisip ay nagsisimula sa puso. Ang pagnanakaw, pagsisinungaling, nagkikreate yan sa puso eh. Kaya napakahalaga ng puso ng tao. Napakahalaga. Kaya tingnan nyo, ang puso ng tao, sumusunod sa bawat galaw natin. Pag nagugulat tayo, ano na natin hawak? Puso na. Ay, ang tapos na. Natakot ako. Kasi yung puso natin, biglang bumibilis ang tibok. Diba? At saka halimbawa, pag hingal tayo, bumibilis na yung tibok. Pag nakakarinig tayo ng music, di ba, yung tibok ng puso namin, parang sumasaya din. Pag masaya tayo, ang bilis din ng tibok ng puso natin. Kasi mahalaga yung puso eh. Mahalaga yung puso ng tao. Kaya, para maunawaan natin ang karunungan na nagmumula sa Panginoon, kailangan natin buksan yung puso natin and let the wisdom of God enter our hearts. Hayaan natin ang wisdom pumasok sa puso natin. Hayaan natin ang Diyos mag-work sa puso natin. Ayaw niya lang ng bumibisita sa puso. Ayaw niya ng sinabi ko na ito noon. Ayaw niya yung parang katulad gabi sa amin sa hotel. Napa-hotel kami ng 2 oras ko sa Los Angeles. Ayaw niyang Diyos ng gano'n. Na isang gabi lang, nandun siya sa puso mo, tapos next other days, wala na naman siya. Let God enter our hearts and stay there for a long time. Huwag natin hayaan na parang squatter lang ang Panginoon sa puso natin. Kasi squatter, wala yan. Pwedeng umalis yan anytime, di ba? Kahit kailan na gusto. Why fearing God is important? Alam na natin ito eh. Pero bibigyan ko lang po kayo ng tatlo para ma-remind po tayo na kung bakit ang pagkatakot sa Diyos ay mahalaga, lalong higit sa panahon natin ngayon. Alam niyo po kasi, napakaraming tao hindi takot sa Diyos. Kahit mga Kristiyano na sila, hindi pa rin takot sa Diyos. Bakit hindi takot sa Diyos? Kasi mas takot sila sa sarili nila eh. Mas takot sila mas sinusunod nila yung sarili nila. So ibig sabihin, hindi sila takot sa Diyos. Pag ang time dumating sa atin na mas sinusunod na natin yung sarili natin, mas sinusunod na natin yung ibang bagay, ibang tao, maliban sa Diyos, hindi na tayo natatakot sa Diyos. Yun lang ang ibig sabihin mo. Agree ba kayo doon? Amen? Amen. Ngayon, ito yung unang bagay na isang benepisyo ng pagkatakot sa Diyos. Number 1, it will keep us from sinning. Ito yung pinaka-the best na rason kung bakit dapat tayo matakot sa Diyos. Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay ito po yung ginagamit ng Panginoon para tayo lumayo sa kasalanan. Para tayo hindi magkasala sa Diyos. Of course. Diba parang magulang? Pag tayo takot sa magulang, ayaw natin sawayin yung magulang natin. Ganun din ang Panginoon. Pag tayo takot sa Diyos, nagsisimula doon yung pag-iisip natin, tayo kung gumawa ng kasalanan, takot ako sa Panginoon. Diba? Kahit walang nakakakita sa atin. Kahit nasa utak lang natin yung nag-create ng sin. Kasi minsan yung utak, medyo tricky. Pag hindi natin binantayan ang utak
lang natin, tricky ang utak eh. Madaling ano tawag dito? Matukso. Diyan nagsisimula yan. Kaya, kung meron tayong takot sa Diyos, naiiwasan natin magkasala. Katulad ng sabi ni Moises sa mga taga-Israelita, sa Exodus chapter 20, verse 20, and Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, and that His fear may be before you, so that you may not sin. Paano daw para hindi magkasala? Matakot tayo sa Diyos. Kaya nung panahon ni Moises, nung panahon na sila naglalakbay, doon sa lahat ng natatakot sa Panginoon, hindi sila namatay doon sa ilog. Tingnan nyo. Pero yung mga walang takot sa Diyos, kung ano-anong kamatayan nila, may tinuka ng ahas, may kinain ng lupa, may namatay sa gutom, may namatay sa sakit, kung ano-anong salot ang binigay sa kanila. Kasi hindi sila natakot sa Panginoon. Ganon din tayo. Huwag natin isipin, hindi na mangyayari na ngayon. Iba na ngayon. 2023 na. Yan yung mga alibay ng mga Kristyano. Ay, 2023 na, wala na yun. Nagganyan-ganyan ka pa. Nalalaman. Tandaan natin, ang Diyos hindi nagbabago. Ang tao nagbabago, pero ang Diyos hindi nagbabago. There is no change. Sabi doon sa, hindi ako nagkakamali doon sa Tito, walang pagbabago ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ng Israel na nababasa natin sa lumang tipan, ay ganun din ang Diyos na sinasamba natin. At speaking of sin, ang Biblia nagbibigay sa atin ng dalawang meaning o dalawang definition ng kasalanan. Kung tayo nagbabasa ng Biblia, maintindihan natin ito. Ang unang meaning ng sin o ng kasalanan ay yung tinatawag na transgression of God's law. Ano yung transgression? Yung pagsaway sa kautusan ng Diyos. Pakibasa nga natin sa unang Juan para mas makita natin yung ibig sabihin. Unang Juan 3:4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ayun, maliwanag, ano? Ang bawat kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. At yung isa, yung sa Santiago 4:17, ito, kasalanan din ito. Meaning din ito ng kasalanan. Kaya lang sino nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Okay. Kaya ito pong mga bagay na ito, pag wala tayong takot sa Panginoon, mapupunta po tayo sa dalawang uri ng kasalanan na ito. Pwede nating gawin ito. Either mag-transgress tayo ng kasalanan o mag-transgress tayo ng batas ng Diyos o alam nating mabuti pero hindi natin ginagawa. Susubukan na ba natin? Yung alam nating mabuti pero for some reason ayaw nating gawin. Kasalanan pala sa Panginoon yun. Kaya huwag natin sabihin, hindi na ako makasalanan. Nabago na ako. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun po. Baptized na ako. Nagbi-ministry ako sa church. Elder ang papa ko. Mga ganun na church ngayon eh. Musician ako sa church. Hindi ako nakakasala. Song leader ako sa church. Ang ganda ng boses ko. Dami namin sa music ministry. Hindi hindi po yun yung basihan ng pagkatakot sa Diyos. Mamaya pag-uusapan natin kung paano yung pagkatakot sa Diyos. Proverbs 3:7, ang sabi nito, do not be wise in your own eyes, fear the Lord, and shun evil. Ayun po yung ibig sabihin ng shun.
lumayo o umilag. Yan ang ibig sabihin ng siyam. Ang mga tao ngayon, hindi, baliktad. Kung ano yung masama, tuwan-tuwa sila. Yung pa yung kinakampihan nila. Kaya alam niyo po isang dahilan bakit ko dinactivate yung Facebook ko. Kasi puro kasamaan ang nakikita ko sa Facebook. Sabi ko, kaya pati yung misis ko, nagtataka ba? Sabi ko, wala nang maganda na nakikita ko sa social media. Puro kasamaan, puro kasinungalingan, puro pag-brainwash ng utak, puro paghahawa sa utak ng tao. Pero hindi ko naman totally dinelete yung Facebook. Kasi kailangan ko yung messenger. Kaya dinactivate ko lang. Para may magamit tayong mga pang-share ng gospel at para sa church. Do not be wise in your own eyes. Isa pala ang paraan na magagawa natin para ma-exercise natin yung takot sa Panginoon. Una, huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Ikalawa, umilag tayo sa masama. Inulit-ulit to ni Pablo eh. Halos lahat ng kanyang epistle, inulit-ulit yan eh. Kung di ako magkakamali, meron ito sa Thessalonica. Mamaya basahin natin kung di ako magkakamali sa chapter 5 yata yun, ng Thessalonica. Anyway, mamaya ko na lang basahin natin. Pero kung mahanap nyo, mas maganda. Pangalawa, kanina sabi dito, ang unang benepisyo o unang benefits na makikita natin o makukuha natin sa pagkatakot natin sa Panginoon ay inilalayo tayo sa kasalanan. Pangalawa, it will give us confidence in our faith. Bakit mahalaga yung confidence sa faith? Bakit mahalaga na meron tayong confidence sa sarili natin, sa pananampalataya sa Panginoon? Bakit po? Alam niyo ba? Kasi ang faith na walang confidence sa Panginoon ay walang kwentang faith sa Panginoon. Pag ang pananampalataya natin, hindi tayo sure, nag-aalinlangan tayo, merong pag-aagam-agam, merong pag-worry, hindi po faith yun sa Panginoon. Hindi natin matatawag na faith sa Panginoon yun. Kaya, ang pagkatakot sa Panginoon, nagbibigay ito ng confidence sa pananampalataya natin. Ibig sabihin, mas napapatibay nito yung pananampalataya natin sa Diyos. Kung alam natin yung Diyos na pinasinasampalataya na natin. At ganon kalaki yung respeto natin. Diba? Madali lang magsalita, may faith ako sa Lord. Naniniwala ako sa Diyos. Madali lang magsabi na. Pero natatakot ka ba sa Diyos? Yun ang tanong. Yung pananampalataya mo ba may kasamang takot sa Diyos? Yes. O nananampalataya ka lang? Kasi ang tunay na nananampalataya na may takot sa Diyos, hindi gumagawa ng against sa Diyos. Tama? Yun lang yung logic nun eh. Kaya pag tayo, kahit sabihin natin may faith tayo, nananampalataya tayo sa Diyos, may naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi naman natin sinusunod ang Diyos, wala pa rin yun. Ang sabi dito sa Proverbs 14:26, in the fear of the Lord, there is strong confidence. Tingnan nyo. Strong. Lumalakas yung confidence natin. And His children will have a place of refuge. Kaya nyo. Pati mga anak natin nahahawa.
pag tayo may takot sa Diyos. Nagkakaroon ng garantiya ang pag-iingat ng Panginoon sa ating mga anak pag tayo natatakot sa Diyos. Yung iba, mas takot pa sa anak kaysa sa Diyos. Ang sabi rito sa Psalms 34, verse 9, fear the Lord. Utos to ng Panginoon. Fear the Lord. You. Sino daw? Tayo. His holy people. For those who fear Him lack nothing. Doon daw sa mga natatakot sa Diyos, hindi nagkukulang. Paano yun? Paano nag-work yun? Natakot ka sa Diyos, hindi ka nagkulang. Paano yun? Kasi yung mga natatakot sa Diyos, gusto ng Panginoon yun. Yun yung binibless ng Panginoon, yung mga natatakot sa Kanya. Yung mga may respeto sa Diyos, yung may pagsamba sa Diyos, yun yung gusto ng Panginoon. Kaya pag tayo nakikita ng Panginoon ng gano'n, sabi ng Bible, they will lack nothing. Wala silang magiging pagkukulang. Pangatlo, medyo bilisan natin. Number 3, ito yung pinakagusto ko itong rason. Pinakagusto ko itong benefits ng pagkatakot sa Diyos. It will lead us to life. Ngayon, anong life yung tinutukoy dito? Ito ba yung eternal life? Of course, yung eternal life. Pero, hindi lang yung life na tinutukoy dito. Bakit? Kasi yung life dito sa lupa, yung buhay dito sa lupa, pwede rin nating kamtan ng maayos pag tayo po ay may takot sa Diyos. Basahin natin. Proverbs chapter 3 verse 8. Ang sabi rito, this, ano daw yung this? Yung kaalaman, yung karunungan. At ang sabi ng Panginoon, kanina, nabasa natin doon sa 1:7 ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. So, yung tinutukoy dito na this, yun yung karunungan. This will bring health. Ano daw yung bibigay sa atin? Bring health to your body and nourishment to your bones. Bakit mahalaga po yung nourishment sa bones? Kasi pag hindi nourish yung bones mo hindi ka makakilos, tama? Kaya nga yung iba pag may pasaway sa pamilya nila, cancer ka sa buto ko, sabi ng magulang. Cancer ka sa, parang kang cancer ng buto. Sobrang sama ng loob ko sa'yo. Kasi, ganun katindi yung mga tao na walang takot sa Panginoon. Ganun yung mga tao na hindi nagpapasaway sa Panginoon. Ang sakit sa katawan. Kaya, pag tayo daw natatakot sa Panginoon, nagbibigay din po ito ng maayos na kalusugan sa atin. Sa katunayan, nung panahon nila Daniel, ang sabi doon sa Daniel chapter 1 verse 15 hanggang 17. Ito, nung panahon na ito, ay nasakop, napunta sila Daniel doon sa Babylonia dahil nasakop ang Jerusalem. At sila, Daniel, at saka yung tatlo niyang mga kaibigan, sino yung tatlo niyang kaibigan? Si Juan, si Pedro, alam ko si Juan, si Pedro. Sino? Abednego. Ayan. Ang sabi rito, at the end of the 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Kung babasahin natin yung buong chapter 1 ng Daniel, ng Book of Daniel, ito yung time na kung saan piniling si Daniel para makapunta doon o makapiling ng hari doon sa kingdom. Kasi ito sila Daniel, may mga may mga dugong bughaw. Ibig sabihin, mga royal blood ito.
Ano? At yung mga royal blood ng mga binata, pinakain sila doon ng mga ng pagkain ng mga hari, ng hari. Ano? Hindi na lahat ng siguro may lechon doon, may apritada, yeah? Merong queso de bola, merong crispy pata, o ano yung makikita natin na maiisip natin na nakakatakam sa atin. Ano na siguro? Inihaw na bayawak, meron siguro gano'n. O, pritong crocodile, mga gusto niyo ba yung pritong crocodile? Crocodile? Yung banyas. Banyas. So, nung araw pala talagang may mga royal blood. Ay, oo. Ayan, yung pinili sila, no? Sadrach, si Meshach, at si Abednego. Ngayon, ang sabi nung tagapagbigay ng pagkain, ito yung kainin ko. Ito yung mandatory. Sabi na, ito yung mandatory na pagkain nyo. Para kayo lalong lumusog, lalo kayong maging maayos sa hari. Sabi nung tagapagbigay ng pagkain. Pero alam nyo, si Daniel at saka yung tatlo ng mga kaibigan, mas natakot sila sa Diyos. At dahil sa natakot nila sa Diyos, mas pinili nila na huwag kainin yung inihanda sa kanila ng hari na pagkain. Ang pinili nila, kumain na lang sila ng vegetables. Naging vegetarian to mga to. Natakot to ngayon na itong nagbibigay ng pagkain sa kanila. Naku, sabi, ano mo bang pwede akong mamatay dyan dahil sa sinusuway niyo yung yung binibigay ng hari sa inyo ng pagkain, hindi nyo kinakain. Pero sabi ni Daniel, kinausap niya, bigyan mo kami ng ilang araw, 10 araw yata kung hindi ako nagkakamali. 10 araw. At compare mo kami sa kanila. Compare nyo kami doon sa mga kumakain ng pagkain ng hari. Alam nyo, ginawa ni Daniel yun, hindi dahil sa gusto niya gawin. Dahil sa takot niya sa Panginoon. Kasi yung mga pagkain na yun, hinahain yun sa Diyos-Diyosan bago nila kainin. Tingnan nyo. Kaya ang pagkatakot sa Panginoon, iniiwas tayo niyan sa masama. Iniiwas tayo niyan sa mga peligro. At lalo tayong pinagpapala. Kaya nyo, sabi dito sa verse 17, to these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. It's not about eating vegetables. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung pagkatakot nila Daniel at pagsunod nila sa Panginoon, na doon nagdala sa kanila sa mas mabuting kalusugan. Naintindihan po namin? Baka sabihin na, vegetable lang ako mula ngayon. Hindi po ganun. Ang sinasabi dito. Proverbs 10, verse 27, ang sabi dito, the fear of the Lord adds, ano daw? Adds, dumadagdag, adds length to life. Ginojok ba tayo ni Solomon dito? Binibiro? Binibiro ba tayo ni Solomon dito nung sinabi na? Of course not. Kasi totoo nangyayari ito. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nakapagpapahaba ng buhay ng tao. Bakit? Eh, syempre, pag takot ka sa Panginoon, hindi ka magdadrugs. Tama? Hindi ka magdanakaw. Eh, yung mga drug addict, ang lusog-lusog, pagkatapos ng ilang taon nakaka-addict nila sa drugs. Iba na yung tsura. Oh. Pag takot ka sa Panginoon, hindi ka magnanakaw. Ito sa LA, dami nagnanakaw eh. Pupunta sa mga store, nagnanakaw ng mga mamahaling bag. Eh pag nabaril, patay. Diba? Eh tayo, hindi tayo ganun kasi natatakot tayo sa Panginoon. Hindi tayo palaaway kasi natatakot tayo sa Panginoon. Kasi pag palaaway tayo, may road rage. Nabangga ka lang ng konti ng isang kotse, nagalit ka na. Ayun pala, may baril yung kaaway mo. Pinaril ka na, patay ka na. Kaya tama itong sinasabi ni Solomon. The fear of the Lord adds life to life, but the years of the wicked are cut short. Tandaan po natin yan.
Ganon din yung sinasabi dito sa Proverbs 14:26 hanggang 27. Ang sabi dito, whoever fears the Lord has a secure fortress. Hindi lang fortress, it is a secure fortress. Meron kasi alam niyo ba yung fortress? Muog. Ano yung muog? Mas marami natin muog. Yung ano, Yung takbuhan para merong tore. Ayan, tore. Ublihan. Ayan. Ang mga muog noon kasi, yung mga tore noon, yan yung ginagamit para takbuhan ng mga humingi ng saklolo. Ayan. Kung mga watchtower yan eh, mga muog. Ayan. Nabanggit yung watchtower, baka ma-isip nyo, Jehovah's Witness yun. Ayan, mga muog. Ang sabi nito, ang mga natatakot sa Diyos o sa Panginoon ay mayroong ligtas na muog. At hindi lang sa Kanya. For their children, it will be a refuge. Gusto nating maligtas ang ating mga anak, matakot tayo sa Panginoon. Gusto nating ingatan ang ating mga anak, hindi natin kayang ingatan ang ating anak. Ako hindi ko kayang ingatan si Joseph. Kahit anong gawin kong, kahit 24 hours nakatitig ako sa kanya, hindi ko siya pwedeng ingatan. But God is able to do it. Let God keep our children. Hindi tayo. Kasi kung tayo, kukunin na natin yung responsibility ng Panginoon, eh, pwedeng hindi natin magawa. Pwede tayong mag-fail. Pero pag ang Panginoon, sinurrender natin yung protection ng mga anak natin, yung kaligtasan ng mga anak natin, then, hindi tayo mag-worry. Pero before that, we have to fear God. Ensure that we have to fear God. The fear of the Lord is a fountain of life. Tingnan nyo. Turning a person from the snares of death. Naintindihan po ba natin to? The fear of the Lord is a fountain of life. Turning a person from the snares of death. Kaya yung unang mga chapter ng Kawikaan, puro yan sa wisdom. Puro ang tinutukoy dyan, wisdom. Kasi ganun kahalaga yun. At nalaman natin yan, bandang huli, na si Kristo pala yung tinutukoy doon, na wisdom. Ang sabi pa doon sa chapter 1, sumisigaw ang karunungan. Diba? Pagahin ko yun. Sa chapter 1 ng Proverbs. Sa verse 20. Ang sabi dito, karunungan ay humihiyaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig na may luwal na dako. Tayo, kung nakakasigaw lang yung wisdom, sabi ng sumisigaw yung wisdom. Naghahanap ng makakahanap sa kanya. Nagkaso ang tao, sabi dito, ayan o, sa verse 21, siya ay humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan sa pasukan ng mga pintuang bayan. Sa kanya, binibigkas ang kanyang mga salita. Pero ang mga tao, ayaw pa rin sa karunungan ng Panginoon. Ayaw pa rin sa katotohanan ng Panginoon. Yun ang nakakalungkot. At ngayon, tayo mga Kristiyano, nalaman natin na itong karunungan na ito, si Kristo. Christ is God's power and wisdom. First Corinthians chapter 1 verse 24. Nasabi doon, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo. Kaya hindi na imposible sa atin na hanapin yung karunungan. Hindi na imposible sa atin na masumpungan yung karunungan. Kasi nandito, babasa na natin.
kung karunungan ng Panginoong Jesus. Matthew 12:42, ang sabi niya, si Kristo ang nagsasalita dito. The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. Alam naman natin si Solomon, na siya yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa history ng sangkatauhan. Si Solomon. Pero sabi ni Christ, and now, something greater than Solomon is here. Ang sabi niya, yung nandito ngayon na dumating, ako, ang tinutukoy ni Kristo, yung sarili niya, sabi niya, ako na dumating dito, ay mas higit na dihamak kay Solomon. Kasi si Solomon, bagamat matalino siya, hindi niya pa rin may kukumpara, hindi pa rin siya may kukumpara sa karunungan ni Kristo. James chapter 1 verse 15. So ano dapat natin gawin? Ang sabi ni Santiago, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Pwede pala tayong magkaroon ng lack of wisdom. Kasi wala naman tao alam niya na lahat. Actually, kahit nga mga scientists, sabi nung napanood ko mga scientists, wala pang 100% nalalaman nila patungkol sa mga gawa sa sanlibutan, sa mga galaxy. Hindi pa 100%, actually 10% pa nga lang yata. Yung mga scientists na yun, yung matatalino yun sa mundo. E tayo pa kaya, na walang kamuwang-muwang dito sa mundo, walang kamuwang-muwang sa nangyayari sa mga galaxy outside ng Earth. Kaya ang sabi rito ni James, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives. Hindi siya tumulong. Hindi siya, asa po yata. 450. Yung mga lupa. Hindi. Kamali na naman nakakaroon. James 1.5 Corey. Hmm? James 1.5. James 1.5. Sabi ko na type na tama. Salamat Roy sa pagkukorek. Ayan, James 1, chapter 5 pala yan. Chapter 1, verse 5 pala yan. And sabi yan, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So kung tayo po nagkukulang ng karunungan mula sa Diyos, kailangan lang natin humingi sa Panginoon. At ang Panginoon naman, hindi madamot sa pagbibigay. At doon yun sa Santiago, makikita natin dyan, merong dalawang uri ng wisdom. So paano natin malalaman yung wisdom na galing sa Panginoon? Basahin natin dito sa 3 ng Santiago. Magsimula tayo sa 13. Santiago 3:13 hanggang 17. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuting pamumuhay ang pangangalawa sa kaamuhan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumaba mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis, saka
mapagpayapa, banayad, kapagbigay, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Ayun. Yung pala yung palatandaan ng dalawang uri ng karunungan. Kasi dito sa mundo, may karunungan din. Yung tinatawag na worldly wisdom. Ang sabi doon ni Santiago, pag itong mga ito nakikita sa atin, makamundong karunungan yun. Ano daw yun? Yung mga mapanagbugho, yan, mga inggitin, mapapait, na paninibugho, mga pagkakampi-kampi. Tingnan nyo yan. Kaya bawal sa Diyos yung pagkakampi-kampi. Yung paghahati-hati. At huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling ang laban sa katotohanan. Tingnan nyo. Kaya tayo pag nakakarinig tayo ng totoo, huwag na natin labanan yung totoo ng Panginoon. Kasi pag nilabanan natin, sabi nun, yung karunungan na hindi mula sa Diyos yun. Ano daw yun? Hindi ito yung karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, at kanina daw? Sa diablo. Pero palang karunungan na bumula kay Satanas. Kaya mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Huwag nating hayaan na yung karunungan na masusumpungan sa atin, sa puso natin, karunungang nakabasag dito sa mundo. Kundi, ang sabi rito, yung karunungang buhat sa itaas ay malinis, mapayapa, banayad, madaling panaingan, full of mercy, ibig sabihin. At mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbaba. Yun po yung wisdom na gusto ng Panginoon na makita sa atin. Let us add our wisdom so we can fear God accordingly. Mga kapatid, ito po yung hamon sa atin ng Panginoon. Kung gusto po natin na lalo po tayong matakot sa Diyos, hanapin po natin yung karunungan ng Panginoon. At hindi naman po ito madaling, hindi po ito mahirap hanapin. Nandito po sa Biblia ang karunungan ng Panginoon. Kailangan lang po nating basahin, unawain, at sampalatayanan ang mga salita ng Panginoon. Upang sa gayon, madagdagan po yung takot natin sa Diyos at tayo po'y makalakad ng walang pangamba sa ating Panginoon. Nawa po ay may mga natutunan po tayo sa hapon po na ito sa mga nanood po ng ating live. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa po ay sama-sama tayong pagtibayin ng Diyos sa kanyang mga salita.